sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Malaking halaga ang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. Japs, O ano na pala mo ngayon? Di wala. Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita eh. Tama! handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kahit may mga paaralang nagkakaloob ng libreng edukasyon, ay may mga nilalang pa rin na hindi nakatatapos ng pag-aaral. Ito ay dahil sa kalukhaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Glenn sa ating dulang sa kanyang panahon. Salamat, Glenn. Oh, bakit ka nagpapasalamat, Lori? Dahil ginawa mong gusto ko. Pinakasalan mo ko. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil sa kasalang bayan lang kita napakasalan. Kasi nga wala naman akong sapat na pera. Nagbabasura lang ako, nangangalakal. Ang bahalaga sa akin, nagsikap kang papakasalan ako. At masaya na ako doon. Pero wala ang tiyaatang mo ah. Dahil ayaw niya sa akin para sa'yo. Nalulungkot nga din ako dahil hindi siya nagpunta. Si Chang Atang ang nagpalaki sa akin. Dahil tulad niyo ni Emma, maaga rin ako naulila sa mga magulang. Siguro, kung hindi ako napangasawa mo, hindi tututol ang tiyahin mo. Kalimutan na nga natin yon. Umasa na lang tayo na darating din ang panahon at maunawaan niya tayo. Tama ka. Hindi natin dapat palungkutin ang unang gabi ng pagsasama natin. Thank you, Ate Lori. Dahil sa tulong mo, natanggap ako sa fast food na yon. Sus, ikaw naman. Talaga namang hiring sila ngayon sa branch nila. Kaya sinabihan kita. Pagbubutihin ko yung trabaho ko, ate, para ma-regular ako tulad mo. At saka, para makaipon din. Balak mo ba mag-aral sa college? Oo, ate. Ayoko nang iasa ito kay kuya eh. Hindi na niya makakaya. Hindi na nga siya nakatapos ng high school para sa akin. Tiyak na matutuwa ang Kuya Glenn mo pag nalamang may trabaho ka na. Sana marami kong makuha ang pakikinabangan sa mga basurang ito ngayon. Para naman kumita ako. Kahapon, 100 piso lang ang kinita ko eh. Nakakaya tuloy sa asawa ko. Kasi mas malaki kita niya sa akin doon sa fast food na pinapasukan niya. Madalas tuloy siyang gumagastos sa bahay. Kaya sinasabi ng tiyan niya, akong palamunin ang pamangkin niya. Ba, ano to? Bag na maliit. Parang may laman na. Patingnan nga. Aba, ano ito? Asukal? Hindi eh. Parang hindi asukal ito eh. Walang tatak yung plastic. Saka, kinakabahan ako ah. Parang ganito yung nakita ko nagdala ng kaibigan ko si Japs. Mabuti pa. Hihingi ako ng tulong sa barangay. Ipakakita ko ito. O kaya sa pulis. Pambihira ka naman, Glenn. Naisip mo na palang shabu yun. Di sana binigay mo na lang sa akin.
di kumita pa sana tayo ng malaki. Eh di para na rin ako nagbenta ng droga nun. Saka natatakot ako. Ayokong magulong buhay namin dahil doon, Japs. Alam mo, mahirap sa tao yung wala nang pinag-aralan, wala pang diskarte sa buhay. Sanga, Japs, malaking halagang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. pero O ano na pala mo ngayon? Di wala. Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita. Sanga! Malalim na ang gabi, Glenn. Ba't tayo pa matulog? Ano ba iniisip mo dyan? hindi kasi mawala sa isip ko mga sinabi ni Japs kanina. Tanga raw ako. Walang diskarte. Nainis nga ako na marinig ko yun eh. Gusto ko na siyang paalisin. Buti na rin at nagpaalam na siya. Sabihin mo nga sa akin, katangahan ba yung hangarin kong wag magulong buhay natin? Na wag malulong sa bawal na gamot ang mga tao? Kawalan ba ng diskarte yung isuko ko sa mga pulis? Ang drogang napulot ko sa basurahan? Tama ang ginawa mo, Glenn. Hindi yun katangahan. Si Japs ang mali. Dahil nabubuhay siya sa masamang paraan. Isa siya pusher eh. At naniniwala ako, hindi ka man nagkaroon ng gantimpala sa iyong ginawa. Nabigyan mo naman ng kaluguran ng Panginoong Diyos. Salamat, Lori. Ikinararangal kita, Glenn. Salamat naman, pinuntahan mo ako dito. Mula nang ikasal ka sa lalaking yon, hindi ka na nagpunta rito. Dahil galit po kayo, Chang eh. Pero ako, wala naman po akong galit sa inyo. Maging si Glenn. Nagpalipas lang po kami ng konting panahon bago po ako dumalaw sa inyo. Kaya lang naman ako nagalit. Dahil ibig kitang protektahan. Gusto ko kasi magkaroon ka ng maginawang buhay may asawa. At naniniwala akong makukuha mo yon sa iba mong manliligaw. Maayos naman po ang buhay namin, Chang. Kahit po mahirap lang kami. Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung ginawa ng asawa mo. Ang alin po? Yung pagsusuko niya sa may kapangyarihan ng napulot niyang shabu. Mabuti naman naging matalino siya sa pagkakataong yun. At dahil doon, hinahangaan ko siya. Ibig niyo po bang sabihin, pinatatawad niyo na kami? Tinatanggap niyo na ho si Glenn para sa akin, Chang? Oo na. Ano pa ba magagawa ko? Nariyan na yan eh. Sana lang ha, mas magsika pa kayo at magplano ng pamilya upang maitaguyod niyo ng maayos ang inyong magiging mga anak. Ako si Lino, Glenn. Kaibigan ng barangay chairman ninyo. Nasabi nga po sa akin ni Chairman, ano pong kailangan niyo sa akin, Sir Lino? Alam mo, may resort ako sa Batangas. At nangangailangan ako ng mga tapat na tauhan doon. Believe sa iyo ang chairman nyo rito. At dahil inirekomenda ka niya sa akin ng kaibigan ko, gusto sana kitang kunin. Oo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sahod at libre pa ang tirahan at pagkain mo. Maganda po ang alok niyo, sir. Hindi na po ako mangangalakal, kaya lang ayoko pong mapalayo sa asawa ko. Kayong dalawa ng asawa mo ang kinukuha kong tauhan, Glenn. Oo. Pareho ko kayong susweldohan ng maganda. Ano? Payag ka?
Ganda dito, Kuya Glenn. Ngayon palang ramdam ko na mawiwili ako. Oo nga, Glenn. Kaya naman pala dinarayo ng mga tao ang resort na ito ni Sir Lino eh. Dahil ang ganda, ang linis, pati mga pagkain masarap. Oo nga. At maswerte tayo. Dahil may ipon natin ang kita natin dito. Buti na lang. Kinuha rin ako ni Sir Lino para maging tauhan niya dito. Mas mabilis na ako makakaipon ngayon. Biyaya ito ng Diyos sa ating lahat, Emma. Kaunting panahon na lang, makakapag-aral ka na sa kolehiyo. Kaya dapat, ingatan natin ang biyayang ito. Maging tapat tayo kay Sir Lino. Natagalan si Sir Lino sa pakikipag-usap sa dumating ng pinsan. Mukhang nagkakasarapan sila ng kwentuhan. Kaka, mabuti pa. Dalhin ko na lang sa kanya itong mga papeles na dapat niyang pirmahan. Kanina pa ito hinihintay ng sekretary niya eh. Hindi naman siguro magagalit si Sir. Kawawa naman yung sekretary niya eh. Napamerienda na namin pero hindi pa rin siya nakakausap. Ito, nandito na ako sa pintuan ng... Hindi ko akalaing magagawa mo ito, Sarno! Pinagkatiwalaan kita dahil pinsan kita! Yung pala, hindi ka dapat pagtiwalaan! Nagagalit si Sir Lino sa pinsan niya. Pinatalo mo lang sa sugal ang pera ng kumpanya ko. 3 milyon ang ipinatalo mo! 3 milyon? Ipinatalo sa sugal? Kuya Dino, ano yan? Huwag nyo nagamit ng pera. At paano mo babayaran yon? Ganong kapi-kapi lang utang mo dahil sa sugal! Paano mo na lang ako uli, oh. Ano? Oo, walang sakutong ko na. Pananalo na ako ngayon. Talama ka na talaga. Kakasuhan kita dahil sa ginawa mo sa akin. Naku, nagalit na ng gusto si Sir. Ang yabang mo! Kasi marami kang pera. Tingnan natin kung may magagawa pa rito sa labi mo ito. Oo! Diyos ko, Para matapos na kayabangan mo, papatay na kita! binaril niya si Sir Lino. Glenn, Sir, kumusta na ho kayo? Maayos na ako. Salamat sa iyo dahil sa maaga mong pagsaklolo. At nadalagad ako dito sa ospital. Nadadakip ng mga pulis ang walang yakong pinsan. Naawa ho ako sa inyo eh. Kaya hindi ko na naisip ang matakot. Agad kong pinatawag ng pulis na Emma at Lori. Saka ko hinarap ang pinsan nyo para hindi makatakas. Utang ko sa iyo ang ikalawa kong buhay. Sir, Hindi ako nagkamali, Glenn, sa pagkuha ko sa iyo bilang tauhan ko. Kumusta ang lakad mo, Emma? Naku, ate, kuya, nakapag-enroll na ako. mabuti naman. Ang swerte talaga natin, kuya. Akalain mo, pati pag-aaral ko, sinagot na rin ni Sir Lino. Pati nga ako eh. In-enroll din niya sa ALS, yung mga alternative learning system, para daw matapos ko rin ang high school. Mabait siyang talaga. Lahat ito ay bunga ng itinanim mong kabutihan, Kuya Glenn. Ha? Tunay ngang hindi hadlang ang kahirapan upang maging mabuti ka sa iyong kapwa. Ang taong may mabuting kalooban ay may malinis na pamumuhay at sa mga hangarin ay pinapagtatagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects Bernie Bascao.
Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.